Alright mga kapatid, mula naman dito sa GMA Integrated. Magandang araw sa inyong lahat. Sabi rito sa balita, no, ayan, no, basahin natin. Posibleng i-deploy ng Philippine Navy ang warship ng Pilipinas para sumabay sa mga resupply. Mga tol, no, para kumbaga para mag-escort sa mga resupply natin, yung mga warship natin. Ayon dito sa report mga tol, basahin natin, no. Posibleng i-deploy ng Philippine Navy ang warships ng Pilipinas para sumabay sa mga resupply missions ayon sa NTF West Philippine Sea. Kasunod ng namataang pagbuntot ng Chinese warship sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Posibleng magpadala na rin yan ang Pilipinas para sumabay sa mga resupply mission ayon sa National Task Force on the West Philippine Sea. Taliwas ito sa posisyon ng National Maritime Council para hindi na umano lumala ang tensyon. Ang gusto ng National Maritime Council, wag na daw magpadala ng warship kasi baka daw lumala pa ang tensyon. Ang sabi naman ng National Task Force on the West Philippine Sea, hindi. Kailangan nating ipadala yung warship natin para every time na mayroon tayong resupply mission, meron tayong backup mga tol. Kung ikaw ang tatanungin bilang isang Pilipino, ano sa tingin mo? Ipadala mga warship natin kasabay ng resupply mission o wag? Kasi baka lumala ang tensyon. Comment ka mga kapatid, no? Comment ka sa ibaba. Panoorin natin tong balitang to mula rito sa GMA. Kasunod ng namataang pagbuntot ng Chinese warship sa loob ng exclusive economic zone ng bansa, posibleng magpadala na rin yan ang Pilipinas para sumabay sa mga resupply mission ayon sa National Task Force on the West Philippine Sea. Taliwas ito sa posisyon ng National Maritime Council para hindi na umano lumala ang tensyon. Nakatutok si Chino Gaston. Ito ang kuha sa People's Liberation Army Navy warship ng China kahapon, ang sinasabing kauna-unahang pagkakataon na may Chinese warship na sumali sa pagbuntot sa mga barko ng PCG at BFAR. Yan o, kasi normally mga kapatid ang nangyayari PCG tayo, di ba? Coast Guard. Ang bubuntot lang sa atin, ang manghaharas sa atin, normally Coast Guard lang din nila. Pero eto sa kauna-unahang pagkakataon, gray ship mga tol o warship. Warship na mga tol na ikisali, pang digma na yan. Ngayon, ang nasa isip o ang sinasabi ng National Task Force for West Philippine Sea is padala na rin natin yung warship natin, di ba? Ang warship na may bow number 500 lumapit ng hanggang 300 yards mula sa BRP Pagbuaya. Kasunod ng insidenteng ito, sabi ng National Task Force on the West Philippine Sea, posibleng i-deploy na rin ng Philippine Navy ang mga warship ng Pilipinas para sumabay sa mga ginagawang resupply mission ng BFAR at PCG sa mga mangingisdang Pinoy. Yan o, diba? Hindi para makipaggera, para suportahan lang yung ating mga Coast Guard. Diba, naiipit sila mga tol Pero mga kapatid, kung meron mang dapat mas malakas ang loob, dito sa usaping to, dapat mas malakas ang loob ng Pilipinas. Kasi tayo yung may legal na pinanghahawakan. Etong ginagawa ng China, mga tol, illegal naman sila Hindi naman sila sinusuportahan ng international law Labag nga sa international law yung ginagawa nila sa UNCLOS Labag din sa 2016 arbitral ruling. So anong kinakatakot ng Pilipinas mga tol? Diba? Bagamat ayaw daw ng Pilipinas ng gulo, ang China ang naunang nagpadala ng kanilang militar at hindi ang Pilipinas. Kaya panawagan nila sa China, itigil na ang ginagawang panghaharang Tignan mo yung ginagawa sa atin mga tolo. nila sa China. Binibeso-beso ng barko nila yung barko natin. Itigil na ang ginagawang panghaharang at panggigipit sa mga barko ng Pilipinas. Padala na rin tayo ng warship, di ba? China has taken this route of escalating. That's what I want to emphasize. Dehado sila dahil yung nagbablock sa kanila ay planned Navy ship ng PRC. Tama. So in reaction to that, the Philippine government reserves the right to also deploy the Philippine Navy. Kasi hindi naman tayo ang nauna dito Taliwas ito sa posisyon ng National Maritime Council na nauna nang nagsabi na ayaw nilang humantong sa sitwasyong militar ng China laban sa militar ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Muling iginiit ng National Maritime Council kanina, hindi ipadadala ang mga barko ng Philippine Navy para di lumala ang tensyon.
naiintindihan namin yung feeling ng ating mga kababayan. Bakit hindi natin ilagay yung Navy? Naiintindihan daw nila. Ulit, mga tol, magtatanong tayo sa inyo dahil mas maganda kayo sumagot. No? Ano mas sa tingin ninyo? Ang Pilipinas ba ay ipapadala ang warship natin, mga tol? Dahil kaya nga tayo may warship eh. 'Di ba? Kaya nga tayo may gray ship, kaya nga tayo may sundalo para if ever na mayroong gustong umangkin ng ating teritoryo, ipagtatanggol natin. O hindi, para iwasan, para umiwa sa posibilidad nitong banggaan, mga tol, o labanan. Ano sa tingin ninyo, mga tol? Comment kayo sa ibaba. Very clear ang ating presidente na lahat ng dispute, conflict situations ay gagawin natin sa peaceful means or diplomatic actions sa mechanisms. Kasi pag Navy to Navy, nagkakaroon ng nag-escalate. And we do not know what will happen next if ever there is a misunderstanding, misinformation. Pero ayon kay Malaya, Ayaw natin ng gera. Sino ba naman ang may gusto? Tayo naman ay nandun lang para magsuporta sa ating mga mangingisda. Ang ayaw naman nating isipin ng ating mangingisda, binabala nyo kami. Di ba? And that is not the position of the Philippine government. tumangging magbigay ng komento ang Philippine Navy. Pero sa isang statement, sabi ng Philippine Navy, nagmamasid raw ang AFP sa lahat na nangyayari at tiniyak na naroon din sila sa lugar. Kasi sinasabi ng mga mangingisda, ba't ayaw nyo ipadala yung warship tapos kami ayaw nyo kaming paalisin dito. Parang kami ibinabalan ninyo. Kasi mga tol, dito sa isang report, no, eto mismo si Yusek Alexander Lopez, spokesperson tol ng National Maritime Council. Eto yung nagsabing wag nating ipadala yung warship natin kasi baka mag-escalate lang yung tensyon. Pero ang sabi niya, mga Pilipinong mangingisda hinimok na wag umalis sa West Philippine Sea sa kabila ng presensya ng China ships, mga tol. Panoorin natin to saglit. Hinihikayat namin ang ating mga isda na Ito mula sa UNTV to kumukuha ng livelihood doon sa karagatan ng West Philippine Sea. Bumalik po kayo doon. Wala tayong dapat ikatakot. Wala tayong dapat ikatakot, di ba? Kasi unang-una nga, mga tol, tayo yung merong legal na pinanghahawakan eh. Suportado tayo ng UNCLOS, suportado tayo ng 2016 arbitral ruling, suportado tayo ng international law. Anong kinakatakot natin? Kaya nga sabi ng National Task Force for West Philippine Sea, China naman ang nangunang magpadala ng gray ship eh. May karapatan din tayong magpadala ng gray ship para samahan yung ating mga Coast Guard sa resupply. Diba? Hindi para sa gera. Sino ba naman may gusto ng gera, mga tol? Pero kailangan nating ipakita sa taong bayan na kaya nga tayo may gray ship, hindi para pan-display. Diba? Kaya nga tayo may gray ship, mga tol, hindi para ipan-display lang o para sabihin may gray ship kami. Pero hindi naman natin ginagamit. Kumbaga sa isang labanan, mga tol, nagdala ka ng baril mo pero ayaw mong hugutin, ayaw mong bunutin. Parang ganun, mga tol, no? Tuloy natin to. Walang dapat ikatakot. Ito ang naging pahayag ni National Maritime Council spokesperson Alexander Lopez kaugnay ng panibagong harassment ng China sa Philippine Coast Guard vessel. Hinikayat din ng opisyal ang mga mangingisda na bumalik at manatili lamang sa pangingisda sa West Philippine Sea. Ngayon ito yung sinasabi ni Jonathan Malaya na parang ibinabala natin yung mga mangingisda natin, di ba? Ayaw natin ng gere, pero kailangan natin magpadala ng presensya. Ang lugar na yun ay atin, no? Ang kanilang presensya doon at kanilang ginagawa ay illegal. And the more so na binablock nila yung lehitimong activities natin, providing humanitarian assistance to our fishermen, Filipino fishermen, legitimately fishing doon sa ating mga Baho de Masinloc and Escoda Shoal. Ipinahayag din ni Lopez, hindi sagot na tapatan ng Philippine Navy ang Chinese Navy dahil magpapalala lamang ito ng tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas. Okay, so dito na nga nagkakaroon ng taliwas na pahayag ang National Task Force for West Philippine Sea at saka itong National Maritime Council, mga kapatid. Kasi nga ang sinasabi rito ng National Task Force, mga tol, balikan natin Ayaw natin ng gera. Sino ba naman ang may gusto? Tayo naman ay nandun lang
para magsuporta sa ating mga mangingisda. So, for support. Ayaw naman nating isipin ng ating mangingisda, binabala nyo kami. Di ba? And that is not the position of the Philippine government. Tumangging Diba? Parang ibinabala natin daw, sabing gano'n, yung ating mga mangingisda, huwag silang aalis dyan, di ba? Manatili kayo dyan, huwag kayong matakot. Tapos takot tayo magpadala ng warship. Di ba? Kasi mga tol, tingnan mo to sa report pa rin mga kapatid sa GMA. Nakabalik na kasi. Iba't ibang pinsala ang tinamo ng BRP Datu Pagbuaya kasunod ng pagbangga ng CCG. Eto mga kapatid, panoorin natin to kung ano ang mga naging pinsala ng ating barko. Ligtas lang nakabalik sa home port sa Bataan ang mga sakay ng BRP Datu Pagbuaya sa kabila ng mga tinamong pinsala ng barko mula sa pagbangga ng China Coast Guard kahapon. Nakatutok doon live si Rafi Tima. Rafi? Mag-aalas 5 ngayong hapon, Mel, dumawang itong BRP Datu Pagbuaya dito sa kanyang home port sa Orion, Bataan. Isang araw nga matapos makaranas ng harassment mula sa mga barko ng China Coast Guard. Diyan naman sa may Scarborough Shoal. Ang kanyang crew, mataas pa rin daw ang moral sa kabila ng naranasan. Sa malayo tila walang sira ang BRP Datu Pagbuaya ng BIFAR, ang barkong binangga at hinaras ng China Coast Guard malapit sa Scarborough Shoal. Pero sa malapitan, makikita na ang sirang tinamo ng 30-meter multi-mission vessel. UP. Ang mga railing sa starboard side o kanang bahagi ng barko. Ang isang life craft may crack at nasira ang lagayan nito. Na-deform ang navigational light ng barko. Nasira ang fire hose box at maging air conditioning sa likurang bahagi ng barko. 3 CCTV rin ang nasira at ang maliit na water cannon ng barko nagkaroon ng deformation. Sa videong ito makikita kung gaano kaliit ang barko ng BIFAR kung ikukumpara sa dambuhalang Coast Guard ship ng China. Sobrang liit. Ayon sa crew ng barko, tumagilid ang halos 40 degrees ang BRP Datu Pagbuaya nang banggain sila sa gilid. Kung itinuloy daw ng China Coast Guard ang paggitgit nito, hindi raw malayong tuluyan silang tumagilid. Ayon sa BIFAR, 2020 in order ng ahensyang BRP Datu Pagbuaya at nitong 2022 lang kinumisyon, kaya nakakalungkot na marami na itong mga tinamong sira. Grabe, bago pa lang pala tong barko na to, no? Bago pa lang. Hopefully by next year madagdagan ang ating mga floating assets at in terms of quality ay sinisiguro din naman natin na di kalidad ng mga materials or yung mismong pagkakagawa ng barko ay matibay nang sa gayon ay mas nagagamit natin ito ng mas mahusay. Kanina may dumating na rin itong BRP Datu Sanday ang kasama ng pagbuhaya sa pagpapatrolya sa Scarborough Shoal at sa mga susunod na araw ay darating na rin itong iba pang mga barko ng BIFAR na hinaras din ng China Coast Guard malapit naman sa Palawan. Ayon sa Sa may Sabina Shoal, sa Biskoda. BIFAR, ipapaubayan na raw nila sa DFA kung hihingi ng danyos ang Pilipinas dahil sa mga tinamong sira ng kanilang mga barko dahil sa harassment ng China Coast. Grabe, kita mo yan. Yung mga ganyang report mga tol, ito yung magpapasabi sa hanggang kailan iiwas ang Pilipinas. Hanggang kailan mga tol magpapasintabi ang Pilipinas na tayo na mismo yung sinasaktan, hinaharas, tas tayo pa yung umiiwas. Tayo naman yung may karapatan dyan. Di ba naniniwala tayo mga tol? Tayo may karapatan sa mga karagatan na yan. So anong kinakatakot natin? Di ba? Baka daw mag-escalate, no? Baka daw Mga tol, hindi lang Pilipinas ang nahaharas ng China. Napakaraming bansa. Pero sila pumapalag. Di ba? Taiwan, pumapalag. Malaysia, Vietnam, pumapalag. Japan, pumapalag. Tanong, nag-declare ba ng gera sa kanila ang China? Di ba? Eto nga Taiwan mga tol, ilang beses na silang pinagbabanta ng China, hindi pa rin sila nagde-declare ng gera. Ngayon, kung tayo naman ay magpapa-apekto dito sa mga paninindak ng China, wala. Habang buhay tayong gaganyanin ng mga yan. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.